Yun o. Taas ng kalsada o. Nasa tuktok ng bundok yung kalsada. First time kong tumawid ng ganyan gamit ng CRF. Kinakabahan ako ah. Look at that! Solid no? Eh, sabi ni tatay nga po, yung bundok na yun, sa likod na yan, nandyan na yung pinaka barangay. Lapit na pala, ano. Saka niraras po talaga itong tapusin, ano. Ayun. Alright, good morning. So, pupunta tayo ngayon ng Dingalan Aurora. And pupuntahan ko ngayon yung ginagawang daan papuntang Baler. Right, so gamit ko tong CRF 150 na binili ko. Second hand guys. So medyo gamit na ng may-ari. Ang dami ng palitin. Pero yun lang yung kinaya ng budget eh. So doon ko napanda rin to sa labas. Tinanghali na nga ako, kaya medyo traffic na yung dadaanan natin ngayon. Pagas muna ako dito sa Petron ng full tank itong CRF. Nasa 7 litro naman yung tanke nito, kaya marami-rami na rin yun. Tapos malalaman natin kung makakauwi ng Bulacan tong isang full tank nito. Full tank par XCS. Let's go. Ayan guys, oh. Matakbo ito ng ano, sandaan. Alright. So dito na tayo sa dulo ng bypass road, San Rafael. So ayan yung shop ni Tropa. Ay ba, isiha. Alright guys. Sobrang ingay ng 5. Nandito na tayo sa Gapan. Buti na lang dito, di masyadong traffic. Sa San Miguel napaka-traffic. Presko na yung hangin dito. So kakanan na ako dyan guys. And magbabawas ako ng hangin. Sobrang tigas. Sobrang daming lubak dyan. And kakaanan tayo dito sa may Fuel Star gasoline station. And may mga Goto logo rito. Bawas konti ng hangin. Ay, sakto na yan. Let's go. Napakaraming lubak. Sarap, sapi dana lubak. Oh. Yung mga ganito lubak oh. Basic.
NMAX ko yun, iniilagan ko pa eh. Mga ganyang lubak, kayang kaya eh. Ganun mga keto. Hindi ko na maramdaman yung tapo ng motor kasi hindi na matigas yung gulong ko eh. Lubak. Sarap. Naman, mabulaga tayo, baka sobrang lalim eh. May ano kasi, may four-wheel sa harapan ko, hindi ko makikita kung gano'ng kalalim yung lubak. Ito. So, andito na tayo sa Fort Magsaysay. So, ito yung pinakamabilis na daan papuntang Dingalan. Napakaraming lubak oh. Delikado yun pag scooter gamit mo, nabulaga ka ron, malalim. Tindi yung ilag ng NMAX oh. Diyan ka muna. Mabilis ka kanina, ngayon magbabagal ka dahil sa lubak, baby. Tapos diretso tayo dito guys, may crossing dito. Ayan, diretso tayo dito sa Tanawan. Tapos nito, Gabaldon. Ayan guys oh, napakaraming lubak dito sa Fort Magsaysay. Kaya dumaan kayo dito, mag-iingat kayo. Ang ganda pa naman ng kalsada, tapos biglang bubulaga yung lubak. Pag mabilis takbo mo, wala na talaga. Swerte mo kung di makasemplang, tapos makasira ng mags yan, saka rim. Napakaraming lubak sa Fort Magsaysay, pero basic lang yan sa mga ganitong motor. Ganda ng ilog dito no? Kita niya naman yung lubak. Grabe oh. Ganda lang talaga ng rito no, mga rolling hills. RPM. Ganda talaga dito sa may Tanawan. Ito yung bubungad sa atin dito pagpapunta tayo ng Gabaldon and Dingalan. Grabe mga par, solid talaga. Paraiso talaga. Napakaganda ng pagkaka-landscape ng ano, mga bundok. Ayan o, parang solid. So di ko nakapapaliparan ng drone mga par kasi ang main target natin ngayon mapuntahan yung daan papuntang Baler. Alright, so yun yung pinaka main goal natin ngayon na mapuntahan habang maganda pa yung panahon. So alam naman natin na humahagupit ngayon yung bagyo sa bandang Batanes. So kailangan natin madaliin. Buti nga rito hindi abot, around kasiguran
signal number 1 sila eh, kung di ako nagkakamali. Maganda gamitin to Sir F. Di naman ganun kainit yung makina kapag tumatakbo. Hindi mo maramdaman yung init ng singaw ng makina kapag tumatakbo. Ang downside lang yung upuan, sobrang tigas. So kailangan bago yung upuan pagka naglo-long ride tayo. Diskarte nyo na yun kung paano gawa ng paraan. Yung iba nilalagyan ng silicone eh. So pag long ride, iba yung upuan mo. Tapos pagka magta-trail, iba rin yung upuan. Sa trail, kailangan matigas. Ano man naman yung dadaanan. Pagka scooter gamit mo, talagang magmiminor ka ron. Yun yung advantage nitong ganitong motor, ganitong klaseng motor, enduro. Mga sa ganong kalsada, baliwala dito. Alright. Napakaganda talaga ng bundok ng Gabaldon. And yung update dito guys, oh, andyan pa rin yung mga kubo. Yun, oh. Doon lang sa kabilang side yung tinamaan. Maligayang pagdating bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. So ito yung pinaka landmark ng Gabaldon guys. Ayan, oh. So diyan kayo magpipicture. So ako didiretso na ako. Tapos kita mo naman yung kalsada dito sa bundok, oh. Diba? Solid. Talaga maganda yung panahon ngayon, no? Yan naman. Sobrang solid dito guys. Kaya na ito. Yan, no? Mga bundok dito sa right side. Kaya pa dun. Napakasolid talaga ang road trip ito papuntang Gabaldon. Ay, ito yung Calabasa River. Ano? Ganda, no? Parang New Zealand talaga. Ayan, oh, Mabuhay, Barangay Calabasa. Kita niyo naman yung mga bundok guys, oh. Marami, no? Sarap tiktigan. Parang napagod yung si Arif, ah. Ang baba kasi ng RPM nya. Parang ano ng ano, limitado. Alright. So yan ay pinaka landmark ng Dingalan guys, eh, no? So it means nandito na tayo sa Dingalan, Aurora. Yung hangin ngayon dito. Mataas pa kasi yung part na to. Malalaman natin mamaya pag nandun na tayo sa pinaka baba ng Dingalan kung malakas pa rin ba yung hangin. Sana mahina dun. Alright guys, nandito na tayo sa town proper ng Dingalan. So ito yung pinaka landmark na tatandaan natin. Ayan yung Petron. So may dalawang side kasi ang Dingalan. May dalawang side yung
mga tourist spot dito. Pag diniretso natin yan, yan yung papuntang Butas na Bato, Ibuna, kung saan yung ginagawang daan papuntang Bulacan. Tapos Umiray, din papunta ng General Lacar, kung saan ginagawa din yung daan papuntang General Lacar. So dito naman sa left side, ito naman yung papuntang Pedro Port, Pacific Beach Resort. Then aakyat tayo sa taas sa may tinatawag ng mga lokal dito na Dica Road. Doon naman yung papuntang Baler, kung saan ginagawa yung daan papuntang Baler. So since ang content natin ngayon ay puntahan yung ginagawang daan papuntang Baler, so kakaliwa tayo rito. Let's so may dalawang bar na lang yung gasolina ko. Ewan ko lang kung accurate yan. Lakas naman sa gasolina nito kung ganon. Diba? Dalawang bar na lang. And pag gusto nyo akyatin yung lighthouse ng Dingalan, kung saan makikita yung Batanes of the East, sasakay kayo dyan sa may Pedro Port ng bangka. So may isa pang spot kung saan di mo na kailangan sumakay ng bangka. Doon naman yun sa Pacific Beauty. And yes, oh, ito yung Pedro Port ng Dingalan. Ayan, Dingalan, Pedro Port. Ayan. Diyan binabagsak yung mga isda. Diyan dumadaong yung mga mangingisda. Ayan, so tayo, didiretso tayo rito. Pagdating dun sa dulo guys, paglagpas natin ng Pedro Port, kakaliwa tayo pataas. Tapos ito yun naman intersection na to, kanan lang tayo. Sundan lang natin yung pinaka main road na kalsada. Tapos ang diretso nito, aakyat tayo ng Dica Road. Tapos unang madadaanan natin ang La Nuestra Señora de la Paz Even Biyahe. Ayan, tapos ito yung mga landmark, yung ilog. And paahon to. Tapos reset ko lang dito yung guys, re-reset ko yung trip B para malaman natin kung ilang kilometro mula dito sa Dingalan yung papuntang Baler, yung hanggang saan yung kalsada na ginagawa. Trip A, trip B. And so naka 0 na. Tapos yung trip A ko, ayan, so dito natin lalagay sa trip B. Ayan, para malaman natin kung ilan yung kilometro. So far so good naman yung panahon dito. Maganda yung panahon, maganda yung hangin. All goods mga par. Ayan, no? Sobrang smooth yung dagat. Parang salamin yung dagat, walang kagalaw-galaw. Ayaw ng primera, gusto segunda. Tibay ng scooter. So andito na tayo sa pinaka imahe ni La Nuestra Señora de la Paz. Ayan. Tapos ayun yung pinaka lighthouse guys. So hanap lang ng pwesto. Ito pwede na dito.
malilim na dito. Ayan, kuhanan ko ng drone para sa inyo. Ayan, dito yung guys makikita yung Batanes of this na sinasabi pag nandito ka sa Dingalan. Pag nandun ka naman sa lighthouse, pag umakyat ka roon, doon aakyat yan eh. Sasakay ng bangka mula doon sa Featherport, tapos aahon dyan. Ayan. Kung tanaw dito ng camera, ayun o, yung may pula, yung lupa na nakakalbo, doon umaakyat yung mga tao. Ayan. Dito yung pinaka view nyan, tapos sa kabilang side naman yung pinaka view naman. Hindi po, di na po. And so may mga nag-guide dito, yung mga lokal. So kuhanan ko ng aerial view para sa inyo mga par. So this time mahina yung hampas ng hangin dito. So pagkakataon ko na itong kuhanan ng aerial view. Last time na pumunta ako dito, sobrang lakas ng hangin. Grabe, as in talaga. Yung mga damo na yan, humihiga yan. So kuhanan ko ng aerial view mga par. Tanong natin kung bukas na po ulit yan? Open na po ulit? Dapat ng mga tour guide sir para... Okay. Pero iba na yung may hawak niyan. Si nanay oh. Kilala ko po yan. Nay! Tandaan niyo pa ba ako? Kayo po ba dati doon na nakapesto? Sa kapatid niyo po yun. Kamukha niyo na eh. Kapatid niyo po yun. Andun pa rin sila. Sila pa rin yung parang ganun. Sila pa rin. Yung kalsada na to, hanggang diretso yan doon? Hindi pa. Kaditalyo yan. Pero hindi pa kasali. Yun pa rin dati. Yung lakad pa rin. Lakad pa rin. Magkano po yan ulit oh? Tour guide? 300. Minimum po yun. Ilang tao po yun? 300 ang tour guide, tapos may interest to 50. 50 na. Dati po yung lang eh, 25. Okay po. Alam ko naman dati talaga may tour guide na dito. Tinanong ko lang kung open kasi napasarado yan sila, di ba? Nakiusap kami doon. Okay na. Kahit pa paano, bigyan kami ng trabaho. Oo, kasi mawalan kayo ng trabaho eh. Ngayon okay na po. Okay naman. Okay. Ilang bis na nakapunta dyan. Dahil napasarado lang kasi. Nagpapatugin pa rin ba, sir?
Sige po. Bali, nagtanong lang ako kung open na. Pagbalik ko po. Sige po. Aba. So, ayan guys, open na yung Pacific View Deck. So, ayan yung isang spot na di mo na kailangan sumakay ng bangka. So, last time na nagpunta ako dyan, may tour guide pero optional. Pwedeng hindi, pwedeng meron. So ngayon, recommended na. Tapos nagtaas ng entrance fee na dating 25 pesos. So 15 na rin ngayon. So sulit na rin naman pag nagpunta kayo doon. So mamimili na lang kayo. Either magbangka kayo or diretso na kayo ng Pacific View Deck. Depende sa adventure na hanap nyo. Ayan, so didiretso na ako ng ginagawang kalsada dito na papuntang Baler. So check natin kung hanggang saan na yung nagagawang kalsada. So isa rin to sa inaabangan na matapos. Ayan yung makikita natin guys pagka papunta tayo ng Baler Aurora mula dito sa Dingalan. Solid din, no? Tataas ang bundok. Ano? Taas ng kalsada, oh. Nasa tuktok ng bundok yung kalsada. May mga establishment na rin dito. May mga resort na rin, no? Pangalan ng resort na to. Okay. Michelle Sari Store. So mukha siyang may mga TV house. So camping site siguro. Puro lupa yung kalsada. And dito mapuputal yung sementado. Alright, so babaybayin lang natin to. Ongoing yung paggawa sa tulay. Check natin. So may river crossing mga par. Mababaw lang naman dito. Ayan, kaya to. Kaya to. Kuya, kaya yan? Sa gilid lang, no? Sa gilid lang. Alright. First time kong tumawid ng ganyan gamit ng CRF. Kinakabahan ako, ah. At yun na nga, basang-basa yung shoes ko. Kaya naman. So ang technique,
Bibitawan mo yung clutch. Wag kang magka-clutch. Basang-basa yung shoes ko. So, it's a part of the game. Woo! First time tumawid ng ganong ilog gamit ang CRF 150. So, ayan, nakatagos na tayo. So, sundan lang natin itong pinaka main road kung hanggang saan. Ayan, para malaman natin. Tapos merong spot doon. Mamaya daanan natin yun. Grabe. So solid ng view no? Sobrang tarik ng daan. Woo! Gagapang yan. Enduro to eh. Look at that! Solid oh. Woo! Ito yung isang part na madadaanan na solid mga par. Pinakamataas na part oh. Wow, solid. Ito pala pinakamataas na part. Check natin kung hanggang saan. Kung malayo na. Ng view yun o. So hanggang dito lang siguro.
hanggang dito na lang. Kaya mahaba na po yan. Hanggang dyan lang po yan. Ongoing. Paano pong sityo na to? Ah, Purok. Sakop na po ng ano to? Baler? Ah, San Luis na. Mga ilang kilometro pa po yan? Malayo pa po? Wala na po, ano? Pero kung pag natapos yan, ilang kilometro pa kaya? Ilang bundok pa? Dalawa pa. Alright guys, so hanggang dito na lang daw yung nagagawa pa nila. Yan, so andito yung mga gumagawa dito. Itong part na to mga par ay part na ng San Luis Aurora. Ito yung barangay Dimanayat na kung saan dito pa lang yung dulo ng kalsada sa ngayon. Itong barangay Dimanayat guys ay isang barangay na tanging bangka lang ang access nila para makapunta ng Baler or Dingalan, Aurora. Pero dahil dito sa ginagawang daan na to ay malaking ginhawa in the future sa magiging transportasyon sa mga barangay na madadaanan itong kalsada. Isa pa, pansin ko dito sa proyektong ito, pagkatapos nilang gumawa ng landas or yung tinatawag nila na pag-open road ay sinesemento nila agad yung daan. Kaya saludo sa kontraktor na humawak nitong proyekto. Makikitaan mo talaga ng sinseridad na tatapusin nila itong proyekto. Sa ngayon mga par, makikita natin sa aerial view na merong mixer at nagbubuo sila ng semento sa araw na to. At mula sa Dingalan Port hanggang dito sa Dimanayat Road ay 17.5 kilometers na ang layo. Ayun o. So, di ko na pupuntahan doon, baka mabalaho pa ako eh. So, sakop na pala to ng San Luis Aurora. So, medyo malayo pa raw. Mga dalawang bundok pa yung tatawirin ng kalsada. Pero at least ongoing yung paggawa dito. Ayun o. Talagang tatapusin nila yan. 2 to 3 years, matatapos yan. Pagtuloy-tuloy. Tapos, mula dun sa feeder port, eto, 17 kilometers rin pala to. 17 na dito. Opo, ayun o. Oo, ayan o. Ito mga paro. Mula dun sa feeder port, papunta rito sa Dimanayat po ba to? Dimanayat na? Dimanayat. San Luis Aurora na. Ayan. 17 kilometers, 17.5 kilometers. So, run up na natin sa 18. So, ayan, sabi ni tatay nga po, yung bundok na yan, sa likod na yan, nandyan na yung pinaka barangay. Lapit na pala, ano. Sa kaniraras po talaga itong tapusin, ano. Ayun.